bright blue. Sa pumili ng treatment card, ito ang inyong reading. Tingnan natin kung anong gusto ng Diyos na gawin mo sa inyong buhay. Parang nasa-sense ko guys, sa madalas kang minamaltrato ng kapwa mo at some of you hindi nyo alam. Pero nasa-sense ko yung heavy curses and lies even. I feel like somebody broke you in the past and you're still recovering from the broken connection. So take some time to heal kasi until now you are affected. Okay? I'm sensing sad. Parang sad news ba or vibe. Okay, some of you na-sense ko guys sa pinatrabaho kayo. Okay. I feel like you're destined to be also na may gawin for this world. So, i-clarify natin yung cards to gain more information. So, kaya ka nandito kasi naguguluhan ka sa inyong buhay. Hindi mo alam yung tama mong gagawin. Kasi I feel like lagi kang malas, lalong-lalo na sa negosyo. Pag nag-i-start ka or maybe sa channel din, parang feeling mo kasi may nag-hold back sa mga ginagawa mo. Kahit nasabihin natin na introvert ka sa ngayon, tapos biglang na plano mo tong gawin, tapos babagsak din. Parang na-trauma ka ba? Parang sa ngayon, hindi mo ginagawa kung ano man yung napapasaya sa'yo. Maybe you felt na magka-negosyo, pero hindi mo na lang pinupush kasi natakot ka na. Some of you, wala kayong negosyo but yet you're focusing on your current job as of now and you're not aware if ever you will continuously do this or not. Kaya kayo naguguluhan. Kasi feeling nyo siguro hindi forever job kung ano man ang meron kayo sa ngayon. Alright, so we have this card. So anyway, ito yung, I feel na good news, yung energy dito ng cards, alright? Kasi yung gusto ng Panginoon na mangyari is, you keep pushing forward on whatever it is that lights up on your head. Or yung idea mo na nag-resonate talaga sa inyo guys. Kasi I feel here na kung ano man yung naisip nyong gawin, talagang nabilis ang takbo niyan. Hindi ko sinasabi na mabilis yung oras, pero I feel na mabilis mag-accelerate. Yung nasa-sense kong vibe is yung good news with regards to this set of cards here. So, we also have this one. Oh, this is nice. Kasi, you're definitely very adventurous on discovering things. Kasi, baka, napaka-creative nyo. Alright, parang nakaisip kayo ng idea paano mag-earn ng money. Parang nag-wonder kayo what will work or not. So, hindi siguro yung dahilan, guys, kung bakit kayo may nag-fail minsan. Kasi, maybe you encounter things na hindi nag-resonate sa inyo. So, make sure na kung ano man ang gusto mong gawin, nag-resonate yan kung ano ka. Kung ano yung talent mo, kung ano yung hilig mo, kasi kung hindi yan mag-resonate lahat, darating yung panahon, parang kang tatama rin. Or baka hindi mo na i-push forward. Or kung wala kang hilig sa ganun, nagpalpak siya madalas. Kaya yun, nangyayari is yung option na kung ano man ang naisip mo, nagkakaroon ng conflict. Hindi na natutuloy. Okay, ito yung nangyayari sa inyong mind. Maybe you have a lot of ideas na hindi mo na alam kung ano, kaya madalas malungkot ka. So I think what God wants you to do is to have only one option that resonates with you. Huwag mo i-try lahat. Ma-overwhelm ka talaga.
Kung let's say gusto magkaroon ng maraming negosyo, maraming kang gustong i-handle, actually magulo yung ganong mundo. Yung gusto sana ng Panginoon is mag-focus ka lang sa isa. Okay, isa lang. Something that resonates with you. Huwag yung impluwensya ng ibang tao sa social media kasi maybe nangyari dito. Mahilig ka siguro manood ng YouTube or yung mga basta TikTok, whatever. At nakikita mo yung mga tao yun na may negosyo, na masaya, nag-e-enjoy, at ikaw malungkot ka kasi you're not like them. Naintindihan naman ng Panginoon yung kalungkutan mo, but yet, kung gusto mo magkaroon nun, dapat talaga nag-resonate sa inyo. So, we also have this one. So, maybe what's happening here is you're stressed out. Kasi ito yung gusto mangyari na sana kumita ka, sana mag-bloom kung ano man ang gusto mong gawin. Kasi with the destined here, maybe yung pupunta ka rin siguro sa ibang reading sa ibang tao. Maybe they're saying to you that you do have a potential to grow with regards sa money and so forth. Pero na-stress ka kasi hindi mo pa nakamtan ito. But yet, let's see why. So we have the authentic and promise, okay? I'm sensing more on the promise about what God has said to us in the Bible. Okay, like example, yung nangyayari kay Abraham, doon sa mga yumayaman sa Bible dahil sa faith nila sa Panginoon. So I think it's more about God's promise to you. So, binigyan ka ng promise ng Diyos na mag-accelerate ka, but yet, sa isang kondisyon, we have the authentic card here. Kung ano man ang gagawin mo, make sure it has to do with whatever you can do. Hindi yung bagay na hindi nag-resonate sa inyo. So, with the authenticity card or authentic card, it means na dapat alamin mo muna kung ano yung gusto mo talaga. Kasi we have the heart here. Kung ano yung talento mo, saan ka magaling. Kasi baka naman yung push forward into something na hindi ka pala magaling, talagang magpa-fail yun. Alright? So, let's see what else do we have here. So, with the strategy and worship as well. So, maybe you are actually wanting a closure na rin. Or it can be you want to please someone. That's why you're strategizing on accelerating your life. Parang malungkot ang Diyos dito sa cards na to. Kasi, parang nalulungkot yung Diyos kasi some of you, your intention was to please someone. That's why you want to become rich. Maybe it's about pleasing your parents, pleasing your relatives, pleasing people around you. Kasi maybe nangyari dito is nalulungkot ka kasi mababa yung tingin ng tao sa inyo kasi maybe on some point you didn't achieve this yet. Pero I feel like you have to trust God. That's what I feel like. You have to trust the Lord. Kasi maybe with a strategy here, I think God wants you to change your strategy or yung focus mo, yung goal mo, or yung reason mo ba para ikaw ay mag-accelerate. Kasi I feel like yung reasoning is more on pleasing others. So, avoid that. I feel like what you need to do here is that yung goal mo na lang is do what makes you happy. That's what I feel like. Parang hanapin mo muna kung ano yung nagpapaligaya sa inyo. Hindi yung bagay na parang pinili mo lang kasi yun yung palagay mo mag-grow. Yun yung nakita mo nung ginagawa na influencer. Magayahin mo na rin. Ayaw ng Panginoon ng ganun. Okay, kasi may mga bagay na nag-resonate sa atin. May mga bagay na hindi. So, huwag mo ipilit yung bagay na hindi para sa iyo.
So, yung reading na to more on likely, pangapayo sa inyo ng mahal nating Panginoon. Alright? So, we have the protect and homeless. So, somehow, God is definitely protecting you from being in poverty or being poor. Kasi syempre, if ever you go after a business, mag-i-invest ka dyan, may potential din na maghirap ka dahil dyan, lalo na kung hindi mag-bloom. So, kaya rin siguro, pinayagan ng Diyos or pinahintulutan niya na nag-encounter ka na failure with regards sa business so that you will be fearful on spending a lot of money. Kasi maybe some of you overspent before sa bagay na akala mo mag-click, pero hindi. So anyway, ang gusto ng Panginoon na gawin mo muna is know yourself better. Be connected with yourself. Lalo na kung naguguluhan ka kung ano yung negosyo na para sa'yo or nag-resonate talaga sa inyo. So, ito muna yung dapat mong gawin. Hanapin mo muna yung sarili mo. Alamin mo muna yung sarili mo. Parang bang, ito yung mga panahon na naghahanap ka kung ano yung best course for you. Kung, let's say, pupunta ka ng college, magka-college ka, mag-aaral ka ng bago. So anyway, we have the lack and conflict. So hindi ka nagkamali about thinking that there could be someone that's blocking you from being successful. So we have the guide here. So far God is guiding you definitely. Kung sino yung tao na masama sa inyong buhay. Kasi ayaw niya nahadlang si conflict sa iyong success. So, in the treatment here, so God is also wanting you to do some healing work with regards sa nangyari noong past. I feel like God is also wanting to share to you na, sa umpisa, let's say, nagkakaroon ka ng mga experiments, kung ano yung mag-click and what so forth. I feel like God let you have that experience for you to learn your lessons. I feel nafe-feel ko rin na ayaw din ng Panginoon na maging kahaman ka. Gusto niya parang maging simple ka lang na tao. Magstay ka on being humble kasi maybe some of you do have a potential na kapag nagkaroon ka na ng bagay na yan, na pupunta yan sa iyong ulo. So, wag ganun. So, yung gusto ng Panginoon na gawin mo is be in tune with yourself and heal whatever it is that happened in the past. And sikapin mo guys na manatiling humble. And I feel like with the promise also being here, parang gusto ng Panginoon na mag-promise ka sana sa Kanya na if ever He will give these blessings to you, it will not go to your head. Gusto niya manatili ka on who you are as a person kasi we have finding yourself here with this set of cards. Gusto ng Panginoon na manatili ka kung ano ka ngayon, maging grounded ka in that loving state as well. Ayaw ni God na mawala to eh. Ayaw ni God na mawala ito sa'yo kasi I feel na parang nalulungkot din ng Diyos. Parang din siyang natatakot na dahil sa magiging successful ka someday or whatsoever, malayo ka sa Kanya. Gusto niya sana guys, na manatili kang connected sa Kanya. Manatili yung love mo sa Kanya. I feel na naiyak ako dito. Okay. Kasi siguro nakita niya na may potential ka na para mag-sway base once that you have everything together. Ayaw niya na mawalay ka sa Kanya. So, let's see what else do we have. Parang gusto niya magkaroon ka pa rin ng connection sa Kanya. At saka ayaw niya ma-overwhelm ka or ma-overdrain ba. So, let's see what else. So, yun sana pang, kalimutan niyo Diyos once umangat na kayo sa inyong buhay. So, you have the easy.
So, gustong sabihin ng Diyos na piliin mo yung something na easy at hindi complicated. Kasi mas complicated, guys, if ever, you're not into those things na gusto mo i-push forward. So, we have this one, snail. So, make sure to slow things down. Kasi baka nangyari dito, nagpupumilit ka, gusto mong gawin agad, whatever. So, remember to take some time to slow things down, actually, to think things over as well, and to have time for yourself too. And of course, your connection to God as well. So, we have this one. Gusto mo sana may balik yung money mo. Okay? So, gusto nyo talaga magka-negosyo so that someday you may quit your job. Kasi, maybe what happened here is that you do have work, pero gusto nyo pa magkaroon ng negosyo. So, balance is in reverse. I feel like some of you, okay, hindi pa ginagrant ng Diyos sa magkaroon kayo ng negosyo kasi first of all, baka hindi nyo mabalanse yung inyong work, yung negosyo mo, time for yourself, or for your family, and so forth. Parang feeling ko malungkot yung Diyos. Parang gusto niya intindihin mo sana kung bakit ayaw ka niyo muna magkaroon ng negosyo. Kasi once na magkaroon ka ng negosyo, may imbalance yung buhay mo. Or pwede pa yan ang dahilan kung ba't ka magkasakit. Actually, this reminds me of yung sikat na seller na, napakaganda ng negosyo niya, na nag-accelerate, maraming orders, to the point na hindi na niya masyado nalagaan yung sarili niya. Nangyari dito, yes, nagkaroon nga siya ng maraming pera, but yung pera niya napunta sa medication. At slowly, sumulangit naman siya. I'm not quite sure if she made it up there, but ito yung nangyari sa kanya, parang nanginginig. Na parang gusto sabihin sa inyo ng Panginoon, ayaw kong mangyari sa inyo yung nangyari sa kanya. Yes, that person, accelerated, earn a lot of money, income, whatever she did. But yet, ang nangyari ay naging imbalance na siya. Take this here and lie. So, gusto sabihin ng Panginoon na kung ano may nakita mo sa social media, some of them are definitely lies. Okay? Parang pinakita lang nila kung ano yung pinapakita nila sa social media para ma-addict yung mga tao na manood sa kanila. But yet in reality, those people have imbalance in their life. So we got this one in either way. So for me, this is kind of like, reminds me of the Fate card. I don't sure if nandito yung Fate card natin, hindi ko naalala. But yet, it reminds me na some of you, you're not fated to have a business. Let's face it, the reality, okay? Hugs to every one of you, kasi some of you really want to have a business, but yet some things are not really fated. So, sana isipin nyo rin yun. So, if ever you want clarity on this, I will suggest to pray over about it. Kasi, in this reading, it's very confusing. Lalo na kung maraming nanonood at iba't iba yung pinagdaraanan nyo. So, it's really conflicting. It's kind of like maybe as an answer, if ever you will ask the Lord by this reading, if we really meant to have a business or not. Kasi yun nga, maraming nanonood, iba't iba ng energy. So, suggestion talaga, guys, is maging close ka sa mahal natin Panginoon. Talk to Him. Don't just rely on pick a card readings, whatever. Pray to Him. Okay? And whenever you pray to Him, every night, remind yourself to pray this, na, yung dreams na ibigay sa inyo is hindi yung dreams na
minamanifest ng mga masasamang tao sa paligid kasi may potential na magkaroon ka ng mga panaginip na minamanifest sa mga masasamang tao. Okay? So, yung gawin mo, nag-pray ka na yung mga panaginip mo dapat ay nag-resonate sa mahal nating Panginoon. Hindi yung minamanifest ng masasamang tao na i-dream mo. Kasi through dreams, God is communicating to some people, lalo na kasi kung wala silang ganitong, let's say, ability na mag-read, diba? Or bigyan ng mga signs or to hear whatever God is telling. So, might as well, pray over sa Panginoon kasi mostly He communicate to us through dreams, alright? So anyway, let's see what else do we have here. Ang deep ng inyong reading. So, let's see. I feel like you need to contemplate more with regards to your life in general. Kasi I feel like nangyayari is parang paulit-ulit ba that you go after something and then it will fail. Kasi nga, some of you, you're not really destined to have a business. I feel na gusto rin ng Diyos na i-enjoy mo yung life mo. Kasi once that you have a business, there are some cases na parang hindi ka na mag-enjoy kasi kailangan mong asikasuin yung negosyo. Actually, mahirap magkaroon ng negosyo. Kasi yun nga, baka mapabayaan mo yung original work mo, yung kuhanan mo ng money, diba, work mo. At mawalan ka na rin ng oras sa iyong sarili at ganun din sa inyong pamilya. So, sana ma-realize mo rin kung bakit parang hindi pinagkakaloban ng Diyos na magkaroon ka ng negosyo. Or parang hindi pa tamang panahon. Siguro, kapag, hindi mo na ginagawa yung iyong main na trabaho. Kasi feeling ko talaga meron kang ibang work. Okay? Maybe on retirement, you can be into business. So, gawin mo na lang muna, mag-save ka na lang muna ng pera. Okay? So, we have this one, Magician. So, you're trying to manifest something. Pero, yung iba sa inyo, hindi siguro yan nag-resonate sa inyo. Parang ito yung bagay na hindi mo parang, let's say, I will give an example. Maybe you are wanting to make a food business, but yet in reality, hindi ka talaga magaling magluto. Parang ganun ba na vibe dito? So, wag ka mag-push forward into something na alam mo na hindi mo kayang gawin or hindi ka magaling sa ganung larangan. So, yung gusto sana ng Panginoon na gawin mo is to avoid this kind of energy na lagi kang broke with regards sa money. So, wag ka muna mag-push forward. Like, let's say sa negosyo, kung hindi ka pa okay sa money mo. So, make sure that you're saving your money. Kasi yung foundation natin naka-reverse. At yung Emperor, which actually represents as a businessman, successful businessman, naka-reverse. Okay? Or something na successful with regards sa money, naka-reverse siya. So, ito rin yung pinapaalala sa inyo ng Panginoon. Kung alam mo na sa alangan ka, lalong-lalo na sa finances, huwag ka muna mag-push forward to own a business. Napaka-importante na mag-save ka na lang muna ng money. At I feel na gusto ng Panginoon na ilayo ka muna sa bagay na hindi pa tamang panahon. Kaya madalas nangyayari dito is kapag nag-push forward ka with regards sa, let's say, sa negosyo, madalas yan nag-fail kasi most probably hindi pa tamang panahon. So, wag ka mag-push na mag-push. Parang yan lang ay relasyon, okay? Kung gusto mo magka-relasyon agad, push ka na magkaroon ng jowa, whatever, pero hindi pa tamang panahon. Talaga mag-fail yan. Paulit-ulit yan na mangyayari kasi hindi pa tamang oras. Or madalas sa maling negosyo, sa maling
relasyon ka nagfo-fall kasi minadali. So, ito yung actually mali natin nagagawa na we are rushing things to the point that it's failing. So, remember to learn to slow down. Kasi kailangan mo yan. Mas okay nang, slowly but surely, rather than rush, pero maraming nakalimutan. Like, observe. Kapag tayo ay nagmamadali, madalas may nakakalimutan. So, anyway, nakabaliktad ito. Star. So, ito yung sigurong gusto mo mangyari na maging star ka. Ito nga yung nabanggit ko kanina na some of you really want to people see you as, may narating ka na sa buhay. You just want to please others. You just want to build that title for yourself. But yet, God is not wanting it for you. Kasi, ayaw ni God na maging proud ka. Gusto ni God na manatili ka humble. Humble sana. Yung gusto niya sana na gawin mo na parang bang reasoning mo is gagawin mo itong negosyo kasi you are currently unstable with regards sa money. At gusto mo sana may pagkakitaan. Actually, iwasan nyo yung ganitong vibe na gusto nyo yung magkaroon ng negosyo, maging successful, so that you will have something to be proud about. Avoid this kind of mindset. Avoid this kind of reasoning. Okay? Kasi remember, na kapag pride ang pairali natin, ano mangyari? Diba? Nilalagay ng Diyos sa huli ang nauuna. Kapag nasobra ng pride mo, ibababa ka ng Diyos para maging humble ka. So, sana iwasan nyo to. Just, have that reasoning na ginagawa mo yung bagay dahil doon ka masaya. Or masaya ka lang ginagawa yung bagay na yun. Kasi if ever you are somebody that thinks too much about kikitain mo, pera, whatever, ano mangyari? Mas stress ka. Kasi inisip mo lagi, dapat kumita ako dyan, dapat ganito at ganyan. Hindi. Yung gusto ng Panginoon na gawin mo is do something that makes you happy. That's the reason why God gave you these cards. Remember yung connected na cards natin kanina, nawala bigla. Hindi ko na alam kung saan napunta. But anyway, remember that cards about being connected to yourself. Right? So, connected. And, nalimutan ko yata. Ito yun. Yeah, connected to yourself. Do just what makes you happy. Okay, like example, kung ang hobby mo is, let's say you are into clay art, parang gumawa ka lang sa inyong free time from work. Gawin mo lang sa free time mo yung nagpapasaya sa'yo at pag dumami, saka mo na lang ibenta. Like let's say sa events, yung mga events na nagkakaroon yearly, di ba? Or monthly, whatever. Basta pag dumami, saka mo na lang ibenta. Hindi yung iniisip mo agad na, gagawin ko yung mga bagay-bagay na. Kasi, if you observe, yung mga nakita natin sa YouTube, sa social media, marami silang ginagawa at nag-rush sila para sana sa market nila, sa events. Kasi nag-join sila doon. Kailangan marami silang gawa para marami silang mabenta sa show na yun. Ganun kasi ka-stressful guys pag tuloy-tuloy yung negosyo. And in your case, meron kang work. Okay, gusto mo sana magka-negosyo din. So, mahirap pagsabayin. Kasi maging imbalance ka. So, yung gawin mo na lang, magandang gawin mo dito, isa yung free time. Gawin mo yung nagpapaligaya sa inyo, like let's say, clay art nga, kung yun yung gusto yung gawin. Whatever it is in your mind. Okay, basta yung hindi nabubulok, huwag yung pagkain, guys. Okay, kasi nabubulok yun, hindi nyo pwedeng i-store yun. Okay,
Yun na lang gawin nyo. Pag free time nyo, saka kayo may gawin. At pag napuno yung inventory nyo ng mga gamit, saka pa lang kayo magbenta. Huwag nyong i-rush lahat. Huwag yung gayahin yung nakita nyo sa YouTube na every market na lang, applyan nila. Tapos, ibablog nila about dun. Actually, wag nyo talagang gayahin yung ganon, yung ibablog nila na ipapakita lahat ng binibenta nila online kasi remind yourself may mga taong masasama, mga mawalang magawa sa buhay na pwedeng i-curse nila yung mga bagay na binibenta mo. So, might as well talaga wag kayong mag-posting. Okay, wag niyong i-vlog yung mga ginagawa niyo. Might as well be introvert na lang. Okay, kaysa sa magbenta kayo ng cursed items. Yes, hindi kayo nagka-curse. But yet, pwede yung mga nanonood sa inyo, yung mga kakilala niyo, whatever, baka i-curse nila yung mga bagay-bagay na binibenta mo. So, might as well wag nyo na lang ipakita, wag nyo na lang i-post. Kung mag-post man kayo, maybe, can be that is just a sample object na inyong produkto, pero yung actual na produkto na ibebenta nyo, huwag nyong i-post. Huwag nyong ipakita sa social media kasi baka may taong masama, i-curse yan, kawawa yung inyong customers. Kapag naka-receive sila ng item na curse, magdadala yan actually ng kamalasan sa buhay nila. Okay? So anyway, that's it with regards to your reading. I hope na nagbigay ito sa inyo ng insight. And God bless all of you.